Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Sa isang mundo kung saan madaling masira ang mga relasyon dahil sa hindi pagkakaunawaan, ipinapakita ng Diyos ang isang naiibang larawan, isang bayang namumuhay ng may pagkakaisa. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang kanilang pananaw o wala silang mga pagkakaiba. Sa halip, sila ay pinagbubuklod ng iisang Diyos na kanilang kinikilala at sinasamba. Ang Psalm 133 ay isa sa mga songs of ascents na inaawit ng mga Israelita habang sama-sama silang umaakyat sa Jerusalem upang sumamba. Kaya ang magkakapatid dito ay tumutukoy sa bayan ng Diyos na nagtitipon sa kanyang presensya. Ang kanilang pagkakaisa ay hindi lamang magandang pag-uugali. Ito ay bunga ng kanilang sama-samang pagpapasakop sa Panginoon. Dahil dito, inilalarawan ng psalmist ang ganitong pagkakaisa bilang isang bagay na mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. May isang lokal na iglesia na dumaan sa panahon ng hindi pagkakaunawaan. May iba't ibang pananaw tungkol sa ilang mahahalagang bagay, at naging dahilan ito ng tensyon sa kanilang samahan. Ngunit sa halip na hayaang manaig ang kanilang sariling kagustuhan, pinili nilang sama-samang lumapit sa salita ng Diyos, makinig sa isa't isa ng may pagpapakumbaba, at unahin ang kaluwalhatian ni Kristo. Hindi nawala ang lahat ng kanilang pagkakaiba, ngunit mas naging mahalaga ang kanilang pagkakaisa bilang bayan ng Diyos. Ganito rin ang nais hubugin ng Panginoon sa kanyang iglesia ngayon. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nalilikha ng pare-parehong personalidad o opinyon. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa mga pusong nagpapasakop kay Kristo. Habang mas nakikilala natin siya, tinuturuan niya tayong magmahal, magpakumbaba, magpatawad, at panatilihin ang pagkakaisang siya mismo ang nagbibigay. Kapag ang bayan ng Diyos ay namumuhay ng may pagkakaisang nakasentro sa Kanya, nagiging malinaw sa mundo ang kagandahan ng Kanyang gawain. Ang ganitong pagkakaisa ay hindi bunga ng kakayahan ng tao, kundi ng Diyos na patuloy na nagbubuklod sa Kanyang mga anak para sa Kanyang kaluwalhatian. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang nagbubuklod sa iyong bayan. Hubugin mo ang aking puso upang maging mapagpakumbaba at maging kasangkapan ng pagkakaisa sa loob ng iyong iglesia. Naway ang aming pagmamahalan ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.